Dito, matatagpuan raw ang isang tagong gubat kung saan nakatanim ang pinakamatatandang puno. Aalamin natin kung totoo at kung ano ang mga ito. Umpisa na naman ang bago adventure natin. Medyo malayo-layo ang pupuntahan natin ngayon. 14 hours mula dito sa Manila. Malamang gabi na tayo makakarating sa paroroonan natin. At para makapunta doon, kailangan natin magdala ng 4x4. Di basta-basta naaakyat ang bundok na ito. Ilang oras na tayo bumabiyahe at mataas na ang sikat ng araw pero nandito pa lang tayo sa Nueva Vizcaya. May 7 hours pa tayong biyabihin bago tayo umabot sa sentro ng Kalinga. Kaya bago pa tayo abutan ng gabi, bilisan natin. Medyo mga more or less 12 hours na tayong bumabiyahe. At nasa bandang Isabela na tayo. Dito yung sinasabing Beacon of Hope ng mga researchers. Isang forested area kung saan napakarami daw mga species ng hayop ang matatagpuan at ang ilan dito ay napaka-endemic lang dito sa Cordillera. Pagdating namin sa lugar, sila ang aming unang nakilala. Ang tribong Banaw, ang mga nakatira sa ibaba ng bundok ng balbalasang Balbalan. So masasabi nyo na itong kagubatan nyo talaga hindi pa naiistorbo? Hindi pa. At lahat ng kinukuha nyo dito yung kailangan lang ng tribo nyo? Oo, yung isda lang. Isda, mga konting kahoy na Oo, konting kahoy. tayo ng bahay, Oo, panggamit-gamit lang. yung panggatong, yun yan. Malaki ang pagpapahalaga nila sa kalikasan dahil dito raw nila kinukuha ang kanilang pangangailangan. Pero may mga sariling batas na kailangan sundin ang miyembro ng tribo. Meron po ba kayong mga batas sa loob ng saan yung tribo? Ano ba yung mga rules nyo regarding sa kalikasan? Bawal yung dayo na punta sa, bawal yung mag-outside yung lumber. Basta, bawal lumabas. Kung nagbe-burn ka ng pine forest, you will be fined 1 full-grown carabao. Noong araw ng aming pagdating, may pagluluksa sa tribo dahil may pumanaw. Naaayon sa kanilang tradisyon na hindi maaaring mamundok kung may luksa. Gaya ng paggalang nila sa kalikasan, ang pagpapahalaga nila sa kanilang ritual, na kasama ang mga hayop. Nasaksihan ko ang pagpatay at pagkatay sa isang kalabaw. Ito raw ay bilang alay kay Apo upang makarating ang kanila yumaong katribo sa kanyang paroroonan. Masabi kong very memorable yung nakisalo ko dun sa festivities nila nung gabi after nilang mag-mourn dun sa patay nila. It is customary sa kanila na mag-celebrate kahit papano after a death dahil kailangan daw ito ng pamilya nung namatay para at least medyo lumigaya sila. Pero ang pinaka naka-intriga sa akin ay ang sinasabi nilang yaman na matatagpuan sa bundok. Itong punon to maraming use sa kanila. Yung dagta nito ay nagagamit. Pwede siyang fire starter, fuel ba? Para full of energy ang mga kids,